Salamat, Lord Jesus, for this song that we have sung today na nagbigay sa amin, Lord, ng tuwag to entertain your Holy Spirit that was moving in our lives in this congregation. Lord, walang mga anak ng Diyos na hindi na natamaan ng banal na Espiritu ngayon. While we are, Lord Jesus, introducing this song, and while we are sung this song, Lord Jesus, your presence is evidenced to me. Your presence is evidenced to us. Maraming salamat, Panginoon, ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Makakapugwa po tayo. Ayos natin bigyan ng puwag ang salita ng Panginoon ngayong umaga sa oras na ito. Ano say amen? Amen. Amen. Pinagpala ng Diyos na umaga mo ito dahil sa kabila na mayroon tayong tinatawag ng kalamidad, no, ay narito tayo. Napakatahimik natin dito sa bansang Pilipinas. Although na napakarami tayo ng disaster, nagkakaroon ng mga baha, pero sa ibang lugar ay grabe ang tinatawag na tension. Diba? So, habang pinatawag namin, habang pinipray namin ang tinatawag na bansang Israel, ay nakikita natin yung mga tao doon. Sila po ay naging tinatawag na balisa sa kanilang mga pamilya dito sa bansang Pilipinas. No? Noong isang gabi, noong isang araw ay nagkaroon na naman ng tinatawag na malakas na sirena ang buong Israel. Dahil nagpalipad ang tinatawag na iron na rocket na tinatawag nito. Rocket ng Yemen papuntang Israel. So, yung iba nating mga kapatiran ay talagang takbo sila doon sa kanilang mga shelter. Nung napakahirap ng mga sitwasyon para sa kanila. Bago bumagsak yung tinatawag na rocket, ay 15 minutes kayo bago bumagsak doon sa lugar na target nila. So, sa 15 minutes niya ay makakatakbo ka pa doon sa shelter. No? Mayroong shelter na every building ay mayroong kapasidad na 50 tao, may 100, at yung for public ay umaabot ng 1,000, 500 and 1,000. Kaya mahirap para sa kanila. Kaya siya na totoo ng isa nating kapatid, si Pastor Cecil Aquino, na taga-dito po siya sa Calatrava. Nakatira po siya sa Israel. Ay sabi niya, Pastor, grabe ang hirap ng mundo. Pag tumulog ang sirena, iiwanan ko lahat ng trabaho. Tatakbo ka sa shelter. Dahil yung shelter na yun ay yun ang tinatawag na buo ng mga rocket na hindi kayang bumagin ang rocket yun. Kaya ang Israel ay grabe ang kanilang kahino. At pag sumiri na yan, lilipad na yung tinatawag na jet fighter sa taas. Pupunta na yan sa taas yung jet fighter nila. At sa bigat ng tinatawag na rocket na galing sa Iran, galing sa Yemen, ay hindi kaya nila yung tawag dito, sabuhin lahat. Although na napapasabog nila, pero yung mga strap, yung mga nails ay tumakama pa rin sa mga building. Pero maganda daw yung na i-intercept ng jet fighter ng mga Israelitang IDF. So, ipanalangin natin ang IDF ng Israel dahil galawang minor din murang edad pala, hindi minor. Murang edad na Pilipino na nakapag-asawa ng Israelita na Israelites na namatay sa labanan. Sa isang sundalo, siyempre Pilipino, Israelites to mix yung kanilang ang kanilang lahi. Kaya we are praying for that. So yung topic natin ngayong umaga is all about dahil sa panalangin. Ang makita po natin dito, God's power unleashed
o nagpapalaya. Nagpapalaya. Yan. Nagpapaalis. Umubura sa pamamagitan ng ating mga pananalangin. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Itong topic na ito ay napakahalaga para sa atin. Tingnan po natin yung ating binasa kanina. Nang panahon, ng mga panahon din iyon, sinimulang usipin ni Haring Herodes ang ilang aanib ng iglesia. Sino ang nag-usip? Ang hari Herodes. Napakahirap, no? Kung ang hari ang mag-usip. Mahirap sa isang mga mananampalataya katulad natin kapag ang isang hari ay hindi mananampalataya. Kaya si Herodes ito ay hindi po siya mananampalataya. At sabi na niya, ipinipatay niya sa pamamagitan ng tabang si Santiago. Sino si Santiago? Si Santiago ay isang apostol ng ating Panginoon na tagapanguna po ng isang direktor po siya ng pangangasiwa sa lahat ng mga bago. Lahat ng mga walang kakayanan. Siya pa ang direktor na nagbibigay ng mga pagkain po sa atin ngayon ay siya po ang VP ng DSWD. Diba? Kaya napakahirap ang kanyang sitwasyon. No? At pinapatay po siya ni Herodes. Tingnan mo yan? At pagkatapos ng makita niya ito'y kinalulugod ng mga Hudyo. Sino yung mga Hudyo? Sino itong mga Hudyo na ito? Bakit kinalulog na nila? Yung pakain yung kanyang kapwa Hudyo. Sino sa Santiago? Diba? Kaya ibig sabihin, natutuwa pa itong mga tao na ito na pinatay ang isang kalahit nila. Kaya pagkatapos na ipapatay yun, ay nagkaroon sila ng tinatawag na sigla si Herodes na upang ipapatay naman muli yung ibang mga mananampalataya katulad ni Pedro na ating binasa kanina sa ating scripture. Diba? Kaya ibig sabihin, that kind of challenges o tinatawag na mga pangyayari sa kanilang buhay ay ikinalulungkot ng maraming mga mananampalataya. So ano ang sitwasyon ng mga mananampalataya kung nasa atin ngayon? Kung ang mga pastor o ang mga leader ng simbahan inuusig, diba? Kung inuusig ng mga tinatawag nating mga kilala ng ating mga political leaders, ano ang gagawin natin ba? Mayroon bang ginawa ang simbahan? Mayroon bang ginawa ang simbahan? Mayroon ba o wala? Mayroon. Kaya ito yung ating mga tinatawag na pananalangin ng buong mga congregation. So napakahalaga po. Titingnan po natin dito kung ano yung sama-sama. Ang una po na ginagawa ng kongregasyon ng simbahan ay ang sama-samang panalangin ng buong iglesia. Ay lubhang kailangan para sa tagumpay nito. Para magtagumpay ang misyon. Ano ang misyon ng simbahan ngayon? Alam ba natin? Ano yung misyon ng simbahan? To bring the kasunod? To bring the good news to every unbeliever. Ibig sabihin, ay ito yung panahon na ang simbahan ay manalangin para dalhin ang mabuting balita doon sa hindi mananampalataya. May mga mananampalataya ba sa ating pamilya? May mga hindi pa nananampalataya na nananalig sa ating pamilya? Mayroon pa ba sa ating mga kaibigan? Sa ating mga katrabaho? Sa ating mga kaeskwela? Kapatid at minamahal ko sa Panginoon, ito po ang layunin ng simbahan na sinabi ng ating Panginoon na magpanalaginan kayo sa isa't isa. Amen? Naintindihan po natin? Ang sama-samang panalangin ng buong iglesia ay lubhang kailangan para magtagumpay ito. Para magpagtagumpay po ang ating mga misyon. Diba?
Ang ating mga panalangin ba ay nakapagbibigay ng pagpapala sa mga unbelievers? Ang tanong sa ating puso, ang tagal ko ng pinapanalangin, ang aking pinapanalangin, pero wala pang tinatawag na resulta. Kapatid, pwede kang magtanong sa Panginoon. Pwede mong itanong sa Panginoon, Lord, ano ba ang aking kulang? At sasagutin ka ng ating Panginoon ngayong umaga. Ano ba ang kulang? Na bakit yung pinapanalangin mo ay wala pa rin ng resulta para sagutin ang panalangin. Ano bang mga panalangin na mayroon tayo, hindi natin alam yan sa isa't isa. Unless nasabihin mo sa kongregasyon, unless nasabihin mo sa iyong prayer partner, yung partner natin sa panalangin, sino ba yung may mga partner sa panalangin sa oras na ito? Unless nasabihin mo sa grupo, unless nasabihin mo sa pamilya, unless nasabihin mo doon sa iyong devotional time sa iyong pamilya, hindi nila alam yun. Amen? Mahalaga ba ang panalangin? Yes. Nagpapalaya ba ang panalangin? Yes. Bakit nagtatagumpay ang Israel? Dahil sa maraming nananalangin sa kanila. Diba? Nagtagumpay ang Israel. Ang Israel ay hindi po sila ang pangunahin ng gera. Sila po ang ginagera. Diba? Pinasabugan sila ng mga raket. Ng mga tinatawag na talagang mabibigat ng mga raket mula sa Iran. Pero hindi sila gumagante. How many days sila bago sila gumante? Ang ginagawa nila, pinapasabog lang nila doon sa itaas. Yung ating Iron Dome, yung Iron Dome na sinasabi ng Israel, yun ang lumilipan para saragin yung mga tinatawag ng mga rocket fire ng Iran. Bakit sila nagtatagumpay? Because of, lakasan nyo, because of, bakit pagin ang prayer? Diba? Because of prayer! Amen! 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 Because of prayer! Hallelujah! Karon ang panalangin. Karon ang kapangyarihan ng ating panalangin. Sabi nga ng ating Panginoon kay Haring Jehoshaphat, hindi sapat ang tauhan mo. Alam ko ang prayer mo. Hindi rin sapat ang tauhan mo. Pero sa pamamagitan ng kanilang panalangin at pagpuri sa Panginoon, tinalo nila ang kalaban. Amen! May magagawa pa panalangin? Yes! Hallelujah! Kaya ang sinasabing panalangin ng buong Iglesia ay lupang kailangan para magtagumpay ito. Para magtagumpay ang Iglesia, para magtagumpay ang lahat ng mananampalataya, ay kailangan natin panalangin. At kasunod, bakit ang sama-samang panalangin ng buong Iglesia ay lubhang kailangan? Lubhang kailangan ang sama-samang panalangin ng buong simbahan. Dahil ito, sabi nga nila, sobra, lubhang kailangan ng sama-samang panalangin ng buong Iglesia. Dahil ito ay laging umarap sa bagong hamon at suliranin. Ayan po sa talatang 1 hanggang 5. Kung ating babasahin po ang tinatawag na 1 hanggang 5, tingnan po natin. Hallelujah. Sabi nga rito, sa 4, pagkadakip kay Pedro siya ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Grabe ito na yung tinatawag na kanyang hatol. Kung ano ang hatol noon, parang ang hatol noon. At ang hatol noon ay papatayin siya. Diba? Hallelujah. Welcome, Honorable SB. Dito po kayo. Salamat sa pagpapala ng ating Panginoon. Dito po ang ating mabait at putihin at matulungin Honorable SB Cup Judy.
Ayan. Amen. Pagpapatuloy natin ang ating Panginoon sa ating pagpapatuloy. Sabi nga rito, kaya nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay matimtim na nanalangin sa Diyos para sa Kanya. Amen? Bakit nakalaya si Pedro? Anong dahilan? Dahil sa mataimtim na panalangin ng buong simbahan, ng buong kongregasyon. Hallelujah. Kaya tingnan po natin dito. Kaya ito ang dahilan ng sama-samang panalangin ng iglesia ay lubhang kailangan para magtagumpay ito. Pangalawa, sabi pa rito, bakit ang sama-samang panalangin ng buong iglesia ay lubhang kailangan? Lubhang kailangan ito dahil ito ay laging bumaharap sa mga bagong hamon at suliranin. Tama? Ang dami natin mga suliranin sa daigdig. Yung tinatawag na aking example lang kanina ay yung gera ng Iran at ang gera ng Israel. Nung kumakailan lang, no, na sinabi ko nga sa inyo ay tumaginting na naman yung tinatawag na sirena ng Israel. Dahil ang Yemen ay nagpalipad na naman ng rocket papuntang Israel. 15 minutes po yun bago dumating doon sa Israel. Kaya ang lahat ng mga tao, mga Pilipino na ating mga OFW na roon ay mayroon silang time para tumakbo sa shelter. At pumapalipad na kaagad ng tinatawag na rocket dome ang Israel para sanggain ang iron rocket na galing sa Yemen. Kaya mga minamahal, kailangan talaga natin. Kaya nagtatagumpay ang Israel because of our prayer. The Philippine nation, one of the concern in our nation today is to pray Israel. And then when you come to pray Israel, the God of our mercy will pour out the mercy while we are praying for. Amen? Kaya nanalangin tayo, kaya ang pinagpala ko ang ating bansang Pilipinas. One of our Christian nation in Asia is the Philippines. Kaya napakapapalad po ang Pilipinas. Kaya salamat sa Panginoon. Tingnan po natin yung pangalawa. Sabi ka rito, una, hindi nararapat na tumingin lamang sa mga kalakasan ng iglesia. Bawat napakarami natin ngayon, hindi lamang tumitingin doon. Di ba? Kaya hindi lamang siya doon sa ang dami ng ating mga congregation. Tulad nung nakarang linggo, punong-puno po tayo. Ngayon, nagkaroon ng bagyo, hindi naman bagyo, naulan. Iilan lang tayo ngayon, di ba? Kaya, ibig sabihin, hindi lamang sa doon sa tinatawag na tagumpay na mayroon tayo, kundi ang sabi na rito sa letter B, ang sama-samang pananalangin lamang ang unang akbang upang solusyonan ang mga problema ng kasimbahanan, ng iglesia. No? Kapag sinabi natin simbahan, ang tinutukoy po dito ay yung mga tao ng Diyos. Hindi itong building nito, kundi ang simbahan ng ating Panginoon ay tayo. We are the temple of God. And we are also the temple of the Holy Spirit. So, when we talk about God, the Holy Spirit is there. Ibig sabihin, we are well motivated by the Word of God through the Holy Spirit. The Holy Spirit is our true teacher. Kaya siya po ang tumuturo po sa atin. So, literacy, sabi nga rito, ang sama-samang panalangin upang epektibo ay hindi minsanan lamang. Siguro grabe yung na mababanggit lang natin. Siguro yung labanan natin ng tinatawag ng ating mga eleksyon at yung ating mga aspirant. Alam ko, si SB Cap Jobe ay matindi yung kanyang mga prayer warrior. Diba? Kaya naging number 1 po siya. Kaya talapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Isbay, saludo kami sa iyo. Sabi ko nga, ito yung epekto ng maraming taong na nanalangin sa katulad niyo. Diba? Ito yung ating mga tinatawag na pananalangin ng para sa ating mga tinatawag ng mga aspirants at sa ngayon po ay sila po ay mga elected official ng ating bayan. Kailangan ba natin silang ipanalangin? Yes! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
One of our 7 pillars of our society is that our leader. Number 1 is our government. Number 2 is our church. Number 3 is our family. And number 4 is our region. And number 5 is our social media entertainment and etc. Environment. One of our 7 pillar of our society that we have in our Philippines. In other countries, 8 pillars. No? Sa atin ay 7 pillars na lagi natin pinapanalangin. Kaya yan po ay nasasa atin po sa kanyang scripture. Kaya, ibig sabihin, ang letter D, ang panalangin para sa iglesia ay pagkakaroon ng puso para sa iglesia. Sa talatang 5 hanggang 12, letter B. Ibig sabihin ay nandoon yun ang tinatawag na ating mga mandato ng ating Panginoon na bakit ang simbahan ay sama-samang nananalangin doon sa isang nangangailangan. Mga tagumpay po ang simbahan kapag maraming nananalangin. Amen? Kaya biling ako sa aming grupo ng second, no? 24/7 nananalangin. Ngayon, sa oras na ito, may nagpe-pray. Sa oras na ito na nakatayo ako, ako katatapos lang ng prayer. 7 to 8 yung aming schedule. Mayroon na namang 8 to 9, mayroon namang 9 to 10, mayroon namang 9 to 10, 10 to 11, and 11 to 12, hanggang umabot sa 24/7. Grabe yung passion ng grupo ito. Bakit? Dahil ito ang dahilan na bakit tayo nagkakagutan. Di ba? Kaya maraming takot sa ating bansang Pilipinas na ito ay girahin. Alam mo natin po bakit? Kasi dito po ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating bansa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano yung pagpapala ng ating Panginoon sa ating bansa? Yung kanyang presensya. Amen? Kaya yung awit natin kanina na your presence is heaven to me ay nagbibigay sa atin ang tinatawag na marugtong na pagpapala sa ating buhay. Yes, sabihin natin na your presence is heaven to me. Oh Lord, your presence is heaven to me. Ibig sabihin, habang narinig ito yung presensya ng ating Panginoon, dito yung kanyang pagpapala sa atin. Amen? Dito yung langit ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya our future is today. Tama? Para sa mananampalataya. Yan, si SP, grabe ang kanyang passion sa simbahan niya. Ang kanyang pagtulong sa mga kapatid. Ibig sabihin nakaugnay in the principles of the Bible. While you are helping others, ibig sabihin ay you giving a time for God. Ang tinutulungan mo, one of the least fortunate people here in this world, ibig sabihin ay ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Kaya, saludo po ako kay SB na nabibigay sila ng mga tulong doon sa mga yung mga stores of life, no? Kasi follower kami, kaya yumaman ka, bigyan mo kami. Hallelujah. At ito na nga, ang pagpapala nito, di ba? Hallelujah. Naalala ko si B.M. Nung kasalukuyan siyang maglalaban pa lang siya ng yung tinatawag na Vice Mayor. Tinanong niya ako, nakalive tayo. Tinanong niya ako, sabi niya, Pastor, marami ba kayo sa congregation? Marami naman. Super isa natin ang kami dito. Lahat ay mag-church. Pero sa ngayon ay ang iba nasa Maynila, ang iba ay wala rito, ang iba ay absent. Ay, gano'n ba? So, kamusta ang grupo mo? Sabi ko, isa lang sa grupo sa kanya. Vice, ikaw ay tumatakbong Vice. Lahat, sabi ko, ang simbahan namin magsusuko ka siya. Wow! Parang tuwa-tuwa siya yung nagsasalita kayo.
Yung nagkakaroon siya. Doon kayo nagkakatigol sa kabila. Ano siya? Wow! Sabi. Kaya, sabi ko ay, salamat na tinanong ako mananalo. Yan lang sa akin. Sabi niya, Pastor, pag nanalo ako, pagbibigay ako sa inyo ng 100,000. Tapos nung nanalo na siya, tinawagan niya ako, Pastor, kung ka na dito, kunin ko yung 100,000. Ginawa. At ito na yung bulog. Salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi natin nakakalimutan. Hindi natin nakakalimutan. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. Okay? At dito, pangalawa, lubhang kailangan ang sama-samang panalangin ng buong Iglesia dahil ang Diyos ay tumutugon dito ng higit sa ating inaasahan sa talatang 12-16. Lubhang kailangan ang sama-samang panalangin. Kaya napakahalaga po yung tinatawag natin 24/7 prayer of the congregation. Tama? Dahil matagal na natin itong inuumpisahan, nagkakaroon ito ng bunga sa ating mga ginagawa, sa ating kapanahunan. Kaya tandaan po natin mga binawa na lubhang kailangan mo ito. Ibig sabihin one of the crucial needs of our congregation, of our church, of our nation, of our barangay, of our municipal, of our provinces. Itong ating tinatawag na sama-samang pananalangin. Tama po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang next one, sabi na ito in letter A, nananalangin tayo ng puspusan ngayon dahil nararanasan natin ang kapangyarihang pagkilos ng Diyos noon sa ating pananalangin. Sino bang may mga patotoo dito sa ating mga pinapanalangin? Maaaring lahat tayo mayroon, di ba? Mayroon tayong mga patotoo. Oh, yung ilang na mga patotoo ng ating mga kapatiran. Ayan, si Ma'am Aisha ay nanganak ng anong buwan lang ba siya? Ano na? 8 months ba? Nanganak siya ng ano ba tawag nun? Premature. No? At ang sabi niya parang hindi ko bubuhay. Pero ang sabi ko pa sa kanya, that is a miracle baby for you. Kung yan ay binigay sa iyo ng Panginoon, hindi niya yan kukunin. Dahil regalo yan ng Diyos. Tama? Yes! Dahil every children that we have today is one of the gift of our Lord Jesus Christ according to the Scripture. Di ba? Kaya doon sa Psalms 127 verse 3, di ba? Kaya ibig sabihin, ang mga bata ko ay regalo ng Diyos. At kung regalo ng Diyos, mabawiin ba niya yan? Hindi po. Maraming mga tao, maraming kababaihan na ignorante po sa regalo ng Diyos. Kaya sa atin, lagi natin sinasabi, ang bata regalo ng Diyos yan. Kaya hindi niya papayagan yan na mamamatay ka agad. Yung mga premature death na yan ay ating niyang nire-review sa pangalan ng Jesus. Amen. At they give the long life because of the gift of God. Gift ka lang natin Panginoon. Regalo yan doon sa mga bahay-bata. Kaya siya din ang mag-iingat yan. Kaya huwag tayong matakot mga minamahal. Kapag binigyan tayo ng bata at nagkasakit, tandaan po natin pagagalingin ng Diyos yan. Amen! Hallelujah! Kaya sabi nga dito, kung katanggap-tanggap sa Diyos ang ating Diyos ay kumikilos na habang tayo ay nanalangin pa lamang. Our God is anticipating our prayer. Hindi pa natatapos ang ating panalangin ay sinasagot ka ng ating Panginoon. Amen! Sinasagot ka ng ating Panginoon. Ganun ang ating Panginoon. May mga bagay na sabi natin, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos, pinapanalangin natin, sinagot na ng ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon ay to make known our request before God. Para sabihin ng ating mga labi, ang ating Panginoon ay hindi po siya manguhulang Diyos. Gusto niya ay sasabihin natin ang ating mga prayer request. And then our prayer request is the demand of our Lord Jesus Christ.
Amen? Hallelujah! So, napakahalaga po yan para sa buhay natin. Pangatlo, lubhang kailangan ang sama-samang panalangin ng buong iglesia dahil nilayo ng Diyos na tuparin ang mga kalooban para sa iglesia, kaakibat ng ating mga pananalangin. Ano yung kalooban ng ating Panginoon sa simbahan? Ano ang kalooban ng ating Panginoon? Ang kalooban niya ay matupad para sa kanyang simbahan, para sa kanyang iglesia. There are so many churches tayo dito sa buong mundo. Napakarami, ilan tayo mga naka-register sa SIC. Dito sa atin, sobrang 1,000. Sobrang 2,000 yata ang naka-register sa SIC. Iyan po ay binubuo ng mga kasimbahan. Dahil po tayo sa buong mundo ay pitong relihiyon lang naman tayo. No? At sa pitong relihiyon na yun, ay kasama po tayo doon sa pangpito. Ang tawag sa atin ay Christian believers o tinatawag na Christian religion. Ibig sabihin, we are the word of Jesus Christ, of His religion. Jesus Christ, or Christ, the word of Christian. Kaya napakahalaga po na malaman mo natin ang chapter 6 verse 10, ganun din, lubhang kailangan ng sama-samang pananalangin. Kaya kung babalikan natin, sino ang pinalaya? Wow, grabe talaga yung natin, no? Yung pagpapalang ng ating Panginoon. Babalikan natin kanina ano mangyayari kay Peter. Peter ay sabi nito, sapat ang kapangyarihan ng Diyos upang magtagumpay sa bawat mahirap na sitwasyon. Para kay Peter, napakahirap na sitwasyon. Kasi kinabukasan, dadalhin na siya sa hatulan. At ang hatol noon, pag nahuli ka, na bilang mananampalataya ay papatayin. At dadalhin na siya kinabukasan sa hatulan. Pero ano nangyari? Mahirap na sitwasyon. Letter B, kadalasan ang Diyos ay nagpapamalas lamang ng kaniyang kapangyarihan sa mahirap na sitwasyon bilang tugon sa sama-samang pananalangin. May ginawa bang simbahan sa tanang na yun? Yes. Nung si Peter ay nakulong, ang simbahan po ay lumuhod sa Panginoon. Ang kongregasyon po ay nanalangin sa Panginoon. Saan sila nanalangin? Sa bahay ni Maria. Ang lahat ng mananampalataya doon, wala kang templo doon, wala kang simbahan doon. Ang ginagawa nilang mga simbahan doon ay yung bahay. Kaya doon sila nanalangin, sama-sama sila. Kasama doon yung tinatawag na dalagang pangalan ay Ruda. O sa Tagalog version ay Rudy. Kaya, ibig sabihin, ang ano na yun, ang panalangin ng kongregasyon ay nagpalaya ko sa isang bilang. At, later say, malaki ang bahagi ng panalangin natin sa pagsulong ng kalooban ng Diyos sa talatang 5 hanggang 17. Malaki ang magagawa, ano yung po yung nagawa. So sabi ko rito, kung titignan po natin yan, yung malaki yung nagawa. Yung habang nanalangin sila, no, inalapi ng anghel si Peter habang kulong. Na problema ba si Peter? Sa time na yun? Di ba wala? Hindi siya na problema sa time na yun. Bakit? Mahimik ang kanyang kulong. Alam niya, ililigtas siya ng kanyang Diyos. Amen? Nang panahon yaon, nananalangin ang kongregasyon, kinalapit po siya ng anghel. At pagkatapos nung kinalapit po siya ng anghel, sabi ng anghel sa kanya, gumising ka, magsuot ng sandalyas, sumunod ka sa akin. Gumising si Peter, nilagay niya yung kanyang sandalyas, pagkatapos ay lumakad at walang po sa ating bawapat animo. Nawala po siya sa kanyang tinatawag na sariling katauhan. At ang kanyang palagay ay nananaginip lang siya. Ang pagsabi ng anghel, isuot mo ang iyong balabal at sumunod ka sa akin. Dumaan sila doon sa isang gwardiya, pangalawang gwardiya, at pagkatapos ay sa pintuan ng bakal na nabuksan. Pagkatapos yun, lahat ng kanyang chain,
kamay, sa paa, nalagot po yun at lumakad. Sumunod siya ang pier. At nung nakalabas sila sa pintuang bakal, doon na siya bumalik yung kanyang tinatawag na kaisipan. At ang sabi niya, ay, totoo na pala yun. Totoo na pala na ako'y nakalabas. At nung nakalabas siya, naisip na niya na pupunta na siya sa bahay ni Maria. Nandoon kakatipon, sinadyan na ang pangalan ay Marcos. At pagkatapos doon ay kumatok siya. Pagkatok niya doon, ay itong si Ruda, no, isang dalaga, ay tumakbo sa pintuan at pinakinggan yung kumakatok kung sino yung boses. At ang sabi ni Ruda sa kanya, si Pedro ito. Kaya tumakbo ulit doon sa kongregasyon at pagkatapos habang nanalangin sila, nandyan si Pedro sa pintuan. Sabi naman nung nanalangin, ay hindi po yan po ay anghel ni Pedro. At pagka, hindi, si Pedro talaga, napakinggan ko ang kanyang tinig. Napakinggan ko ang kanyang tinig. Kaya, nung pumunta yung kongregasyon doon, pinuksan nila, ako ito. Ayun, pagkatapos kumaya pa kayo, huwag kayo umuwi. May ibabalita ako sa inyo. Ano yung ibabalita? Nandoon ako sa bilanggo, nakatulog, ay ginising ako ng anghel. At pagkatapos ay sinabi sa akin, sumunod ka sa akin, at yung aking mga chains dito sa kamay, at sa dito sa akin yung mga tali, mga gapos, nakadina sa aking paa, at sa aking kamay, ay nalagok. At pagkatapos sumunod ako, sinuot ko ang aking sandalias, at sinuot ko ang aking balabal. At pagkatapos ay lumabas kami doon sa bakal na pintuan, at pagkatapos ay dumiretso ako rito. Ito yung katotohanan na nangyari sa akin habang ako ay nakabilanggo at natutulog sa bilangguan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo natulog sa presensya. Hallelujah! Tayong lahat ng mga anak na ikaw ay natutulog sa presensya ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay may mga problema, you can sleep in the presence of the Lord even though they are full of discouragement, full of tinatawag na problem and the challenges sa iyong buhay. Matutulog ka sa presensya ng Panginoon sapagkat alam ng Panginoon ang iyong mga kailangan at din ang mga kailangan na yun ay kakamitin ng Diyos para ikaw ay makalaya sa lahat ng aspito ng problema bilang ikaw ay anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maraming pagpapala ang anak ng Diyos. Sabi nga, be calm and be still. Because ako ang may-ari ng karagatan, ako ang may-ari ng hangin, ako ang may-ari ng lahat ng bagay. Ako ang may-ari ng apoy, ako ang may-ari ng bagyo, ako ang may-ari ng kidlat, ako ang may-ari ng lahat ng mga disaster dito sa mundo. Kaya kong pagpapayapain yan. Amen! Kapatid at minamahal ko sa Panginoon, be calm in the presence of God. Manatili kayo sa presensya ng ating Panginoon. Ano man ang ating nararanasan. Kapatid, para sa akin, napakasimple tayo dito sa Bansang Pilipinas. Ang napakahirap po ay doon sa lugar ng may hirap. Diba? Hallelujah. Sabi nga ng isang kapatid natin, isang pastor sa Israel, nag-testimony siya ng isang gabi sa amin. Sabi niya, pastor, napakahirap kami sa pastor. Nung tumulog na naman ang sirena, ay grabe at takbuhan namin. May ginagawa kami pero iniwanan namin lahat. Pikpik namin yung aming mga inaalaga papuntang shelter. Yung kapatid natin, ipanalangin natin ito, si Pastora Cecil Aquino, taga-Calacata po siya. Matagal na siya sa Israel. Pero pag tumunog ang sirena daw ng Israel, yun ang kanilang kaba. Dahil mayroon namang papasok na ballistic missile. Napakahirap daw sa kanyang sangkay. Yung mga unang mga bomba ay napakasimple na daw yun. Luwasakin ng Iron Dome ng Israel. Pero yung ballistic missile, napakahirap. Pag hindi daw yan tulungan ng jet fighter natin, ng mga ID, babagsak talaga yan yung sa lugar na target ng kalaban. Kaya, kapatid, panalangin ko natin siya. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon kay Abraham, those who bless you, I will bless you. Those who curse you, I will curse you. Who is Israel? Israel is the nation of Abraham. Israel is the nation of Abraham.
Israel is our nation also. Amen. So ikanalangin natin yung mga tao nito, i-bless tayo. Sabi nga, if we pour out our blessings, our prayer to someone, to everybody, ang Diyos ang mag-bless para sa atin. In our conclusion, ang panalangin ay isang uri ng sandatang di kayang lupasan ng ano paman. Palakpakan po natin. Tayo naman ay tumayo. Lord, habang napapakinggan namin tulog ng insulin